Isinara ni Ismero ang pintuan, kasabay ng isang sigaw, hindi ng galit, kundi ng sakripisyo. "Ismero!" sigaw ko. At sa liwanag na sumunod, nawala siya. Nang bumalik ang katahimikan, ang bata ay nakahandusay sa sahig. Humihinga siya, normal, mortal. At sa unang pagkakataon, tumibok ang puso niya na parang tao. "Eva," sabi niya mahina. "Pagod na ako." Kinuha ko siya sa mga bisig ko. "At pahihingayin kita," sagot ko. Sa dilim ng basement, isang engkanto ang naglaho at isang bata ang piniling mabuhay. Tahimik ang ospital matapos ang lahat. Hindi ang tahimik na normal, kundi ang katahimikang parang may inilibing. Wala nang iyak sa basement. Wala nang malamig na hangin sa hallway. Wala nang aninong gumagalaw sa gilid ng mata ko. At higit sa lahat, wala na si Ismero. Ang bata ay natutulog ng 3 araw. Hindi koma, hindi himala, kundi pahinga. Parang katawan niya ay hinahabol na mabigat ng lahat nang hindi niya naging. Pinangalanan ko siyang Apolinario, mula sa apoy at liwanag. Apolinario, mula sa apoy at liwanag. Isang pangalan pantao. Isang pangalang walang sumpa. Nang magising siya, una niyang tinanong, "Asan po si Ismero?" Hindi ko agad nasagot. Paano mo sasabihin sa isang bata na ang taong nagligtas sa kanya ay piniling maglaho para hindi na siya sundan ng dilim? "May mga nilalang," sabi ko sa wakas, "na hindi pwedeng manatili pagkatapos na ang tungkulin." Tahimik siyang nakinig. "Pero mahal niya tayo, diba?" Tumango ako. "Oo," sagot ko. At iyon ang dahilan kung bakit wala na siya rito. Lumipas ang mga buwan. Walang opisyal na ulat. Walang investigasyon. Ang basement ay isinara dahil sa structural damage. Ngunit ako ang nakakaalam. Tuwing bumababa ako roon, may nararamdaman akong init sa dibdib. Hindi apoy, hindi takot. Parang presensya, parang bantay. Si Apolinario ay lumaking normal. May mga sugat siya kapag nadarapa. May lagnat kapag inuubo. May ngiti kapag may laruan. Pero minsan, kapag nalungkot siya, may liwanag na dumadaloy sa balat niya, parang alon sa tubig. At tuwing mangyayari iyon, lalapit ako at hahawakan ang kamay niya. "Huminga ka," sasabihin ko, "at alalahanin mo kung sino ka." Hindi na bumalik ang boses ng ama niya. Hindi na siya tinatawag. Pero isang gabi, isang gabi lang na naginip ako. Nasa gubat ako, hindi madilim, hindi rin maliwanag. May punong napakalaki. Ang ugat
ay parang sumasaklaw sa mundo. At sa ilalim nito, may lalaking nakaupo. Ngumiti siya nang makita ako. "Riva," sabi ni Ismero. Mukha siyang payapa, buo, hindi na unti-unting nawawala. "Buhay ka?" tanong ko. "Higit pa ron," sagot niya. Natapos na ako. Umupo ako sa tabi niya. "Salamat," sabi ko. "Salamat," sabi ko. Kung hindi dahil sa'yo, putol niya. Hindi niya pipiliin ang kabutihan. Tahimik kaming dalawa. "At ang bata?" tanong niya. "Namumuhay," sagot ko. Hindi bilang hari, hindi bilang sumpa, kundi bilang anak. Ngumiti siya. "Yan lang ang hiling ko." Tumayo siya. "Hindi na ako maaaring bumalik," sabi niya. "Pero may naiwan ako." "Ano?" Inilagay niya ang kamay sa dibdib ko at naramdaman ko ang init. "Ang kakayahang mahalin ang kahit anong nasa pagitan ng dilim at liwanag." At sa huling pagkakataon, nawala siya sa liwanag. Nagising akong may luha sa mata. At sa tabi ng kama ko, nakaupo si Apolinario. "Nananaginip ka po?" sabi niya. "Oo," sagot ko. "Si Ismero po ba?" Tumango ako. Ngumiti siya, mahina pero buo. "Sabi ko po sa kanya," bulong ng bata, "hindi ko siya makakalimutan." At sa sandaling iyon, isang malamig na simoy ang dumaan sa kwarto. Hindi nakakatakot, hindi mabigat, parang paalam, parang basbas. Ngayon, habang sinusulat ko ito, nakaupo ako sa duty desk ng ospital. Normal na uli ang lahat. Pero alam kong may mga bagay na hindi kailanman mawawala. May mga pag-ibig na hindi kailangan manatili. Kailangan lang magligtas. At may mga engkanto na piniling maging tama kahit taliwas sa lahi nila. Kung sakaling makarinig ka ng iyak sa isang lumang ospital, huwag kang matakot agad. Baka iyon ang batang minsang muntik nang maging hari ng dilim. Pero piniling maging tao. At kung sakaling maramdaman mo ang init sa gitna ng takot, iyon ang naiwan niyang liwanag. May mga kwentong hindi nagtatapos sa sigaw. May mga sumpang hindi winawasak. Pinapatahimik lamang. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sapat na ang sakripisyo ni Ismero. Akala ko sapat na ang pagpili ni Apolinario. Pero ang dilim, hindi iyon marunong sumuko. 7 taon ang lumipas. Hindi na ako residente. Isa na akong konsultant sa parehong ospital.
ang San Gerardo Provincial Hospital na tahimik na itinayo muli ang basement at tinatakan ang nakaraan. Si Apolinario ay 12 taong gulang na, tahimik, matalino, may kakaibang lalim sa mga mata, pero wala nang anino, wala na ang mga bulong, wala na ang malamig na hangin, wala na ang takot hanggang isang gabi. Gabi iyon ng undas. Tahimik ang ospital, mas tahimik kaysa sa karaniwan. Walang pasyente sa ER, walang naghihintay sa hallway. At sa gitna ng duty ko, biglang tumigil ang mga orasan. Sabay-sabay, hindi nasira, hindi nawalan ng kuryente. Tumigil lang. At doon ko naramdaman ang pamilyar na bigat sa hangin. Hindi malamig, hindi mabaho, mabigat. Parang may dumating na hindi na kailangan magpakilala. Bumukas ang elevator kahit walang pumindot. At mula roon, isang anino ang bumaba. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanta. Ngumiti lamang. "Magandang gabi, Riva," sabi ng boses na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang hari ng dilim. Ang hari ng dilim. Hindi na siya halimaw. Hindi na siya anino. Mukha na siyang tao. Maayos ang damit. Malinaw ang mata. Kontrolado ang galit. Mas nakakatakot. "Akala ko, hindi ka na babalik," sagot ko. Pinipigilang manginig ng tuhod ko. "Hindi ako bumalik," sabi niya. "Hindi naman talaga ako umalis." Lumapit siya. Hindi ko siya mapigilan.